Hi mga kanitibay, mga idol. Ngayon na naman po tayo nakabalik sa pagbablog. Sobrang nabisi tayo this last few days. May mga pinrepair kami ng mga sisiw namin, no. Marami kaming sisiw ngayon. Sobrang daming sisiw talaga. Yan, ilang hundreds ng sisiw meron kami ngayon. At patuloy pa rin yung papaparami namin ng mga breeders namin. Yan. So, may mga gusto na akong i-share sa experience ko kung paano umayos yung inyong manukan. So, posible ito na pwede natin ma-apply sa mga backyard farmer. No, kasi nga ako naman talaga nagsimulat ako sa sa backyard farming. Ngayon backyard pa rin, pero unti-unti nating kino-commercialize yung ating manukan. So, bakit ko kino-commercialize? Kasi nga, yung layunin ko ay makapag-produce ng mga quality ng mga breeding materials. No, yun yung mga gusto kong i-promote and gusto kong ma-avail ninyo yung mga quality ng mga materyales. Yan, no? Syempre may mga panglarong manok din. Yan, no? Kasi nga, gusto ko po na magiging one stop buy tayo. No? Kung gusto nyo ng pang meat production, yan, meron tayong meat production, egg production na heritage chickens, yan, meron tayo. Giant chickens, meron tayo. And for sports na manok, meron din po tayo. Yan. Pero sa ngayon po, yung pinaparami ko sa ngayon ay yung mga pang sports na manok. No? Bakit nga ba? Kasi alam niyo naman yung rason, maganda talaga siyang mabenta. Mabenta talaga siya sa ngayon. Yan. Yung mga buyers natin, yung mga sporty talaga. Yan. So, heritage chickens natin ay andito na rin. Hindi ko lang mapakita sa inyo isa-isa. No, ito yung mga heritage chickens natin na show type. Yan. Show type sila ng mga Rhode Island Red chickens. Yan. So, isa sila sa pinaparami ko ngayon. Ang Jersey Giant natin, may mga pinapalaki ako. And yung Rhode Island Red na production type natin, may na-harvest na po ako mula sa barn. And andito na rin sila, na-select na rin namin yung mga pwede namin gawing breeders. Ito yung mga season namin na mula sa barn. Ito yung naiwan sa Jersey Giant ko. Yan, may mga Jersey Giant pa rin ako. Andun kay papakita ni Julo. Yan, iwan ko lang kung ma-zoom dito. Yan, Yan, malalaki na po yung mga Jersey Giant namin. Yan. Ito, kapag medyo mas lumaki pa ng kaunti, yan po, ilalagay namin sa barn. Doon sila matitrain sa lamig, init, at survival. No? Yan. So, punta tayo dun sa ibang mga breeders naman. So, yung mga pasisiwan natin, mga brooders natin, punong-puno po yan. Yan. So, paano ba ako nakapunta sa ganitong stage na paano tayo umabot? Pagtitiis talaga, sobrang tiis. Kahit may gusto kang bilhin, di mo siya mabibili. No, kasi nga may mga priority ka na dapat mong unahin. Yan. So, pasalamat din ako sa mga dito, sa mga guwapings natin na nandito, yan guwapings Yan yan. No. So, kalinisan, dapat malinis talaga yung manukan para po ibig sabihin kasi kapag malinis, ibig sabihin yung mga inailagaan mo, responsable ka at syempre healthy kasi nga malinis. Iwas sa mga sakit. Ganun po 'yun. Yan, parang malabo yung camera natin. Yan. Hindi na natin ikakat yung mga video natin para mabilis lang po yung pag-harvest kasi nga more on tutorial lang naman tayo and based lang din po sa life ko, no? Yan, kung bakit tayo umabot sa ganito. So, may barn tayo. Yan, dun sa barn, malawak dun sila nakakapagala yung mga siso natin. Para pagdating na breeder na sila, ayun, pwede na po silang i-select kung sino yung gagawin nating breeders. So, dito, yan, may mga Rhode Island Reds ako dito. May 3 akong Rhode Island Red dito. Yan. Yan yung mga anak ng ating mga production type. Tapos, dito din sa kabila, yan, meron din po tayong mga Rhode Island Red na ayun yan. So, ang production type ko lang, yung iba kinal ko, nasa mga 10 lang na babae.
at 3 lalaki. Yan. Yun lang po yung ginawa kong breeder para sa aking production type. Kasi nga, yun na yung base ko na paparamihin sila. Iba-iba po yung parents nila kasi nga kada breeding pen natin dati, no, iba-iba din po yung kanilang mga parents. Yan. Kaya yun yung mga paparamihin natin. Kapag na-select na po namin yung mga breeders, may mga kwarto na kami ng mga range. Yan, dito sila pinipili, kapag sa range, dito namin pinipili ng maayos kung sino yung gagawin naming breeders. Yan, mga prutas na yan, prutas po yan ng makopa. Malaki kasi yung makopa dito. Yan, no? Yan, so, dapat talaga tutok na tutok pa rin din tayo sa mga manok natin. Huwag tayo magtipid kasi kapag tinipid natin yung manok natin, titipid din po tayo sa kanilang produksyon. Yun yung mga pagkain namin, no? Yan, papakita sa inyo. Yan, mga salto sa mga sisiyo and Galimax 21 sa mga breeders. Yan. And may mga tamang time sa papapakain. Ngayon, dami nating manok. So, ang dami po nating manok ngayon. No, hindi ko lang pwede mapakita sa inyo. Yan, para po hindi po tayo malimit dito sa YouTube. No? So, itong video pa nito ay para lang po sa YouTube natin. Sa Facebook, gagawa na lang tayo ng mga reels. No? Iba na kasi dati at sa ngayon. Iba yung mga uploading na. Yan. Iba na yung mga long videos dito na lang sa YouTube. And Facebook naman, mga reels na lang. Kapag medyo tumataas kasi yung video sa Facebook, hindi naging gaano tumitingin yung mga ibang viewers. Gusto nila medyo maikli lang yung video. Yan. No? At syempre, social media, dapat pasukin nyo rin. Hindi lang po pagmamanok yung pasukin nyo. Social media lang din po. No, kasi nga sa social media, din po kayo makakilala. Yan, kaya napaka-importante na meron tayong social media. Yan, para sa ating manok. Yan, dito natin siya i-advertise. Yan, sa mga ganitong klaseng manok din po, hindi lang social media, sa sa school. Alam niyo nang ibig sabihin ko kapag school, sa sports complex. Yan. Isa din po yun sa pag-advertise ng inyong mga alagang manok. Yan. So ako naman, business side lang po ako. Isa po akong negosyante lang, simpleng negosyante, na ang layunin ay makapag-produce ng manok. Yan. Manok na pang-entertainment, pang-negosyo, pang-karne, pang-libangan. Yun po yung main natin. Ako po, hindi po ako mismo tawag nito, naglalabas ng pera para punta sa sport complex, no? Financer po, yan. Open tayo sa mga financiers, yan, may mga pumupunta dito, gusto na maglaro ng mga manok natin, pero sa ngayon po, yung mga manok po natin ay for breeding purposes lang po. Yan. Lahat ng mga manok ko ngayon ay para lang po sa sarili kong breeding, yan. Yung iba na gustong mag-avail, yung iba nakaka-avail talaga. Ako naman kapag walang available and konti pa lang siya sa manukan ko, hindi ko pa siya ina-out, no? Yung iba naman, yung mga malapit lang dito, kapag gusto talaga yung isang bloodline, so, kasi sa bloodline, ang dami naming bloodline, no? Kasi nga, breeder ako ng maraming bloodline. Yan. Dami kong, yung mga bloodline na kasi na gusto ko talaga, no, at malalakas sa market, yun yung mga kinukuha ko. Kaya, mayroon akong madaming bloodlines. Yan. So, yun lang po at abang-abang naman sa mga next video natin. No? So, yun lang po yung breed lang po ng quality. Alagaan mo ng quality time yung dapat ibigay mo. No? At syempre, dapat passion mo para umasenso ang inyong manukan. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Babay po sila. Babay na bang. Babay daw sila.